pambihira ho talaga tong si Senator Bato de la Rosa. Jackpot ho siya dito sa video na to. Kasama ho niya itong napakagandang si Ma'am Ivana Alawi. At dito sa video na to, itong si Congressman Rodante Marcoleta, diretsahan niya na hong binanatan yung mga kandidato nitong si Marcos Jr. Duterte straight ha, PDP laban straight ho. Ayan ho ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung gusto nyo hong makakita ng tunay na pagbabago sa susunod na 3 taon ng ating bansa, iboto ho natin itong mga kandidato na to. Dahil yung mga kandidato nitong si Marcos Jr., hindi pa ho nakalukluk yung mga yan, ibinenta na ho nila ang kaluluwa nila dito kay Marcos Jr. Kahit anong kabalbalang gawin itong si Marcos Jr. sa mga susunod na panahon, pagkikibit-balikat lang ho ng mga kandidato na yan. Kaya naman, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Share ho muna tayo. Bogohin, Lumata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Bondok, Pato, Bogohin, Lumata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Wala hong ano dyan ha, walang mangga dyan, walang ibang pangalan. Kung sino lang yung mga inendorso nitong si Tatay Digong, sila ho munang suportahan natin. Pagka sa mga susunod na araw, tingnan ho natin kung meron pa bang mga kandidato na pwede nating i-consider ang pangdagdag dito sa 10 kandidato na to. Pero meron ho tayo na pupusuhan. Itong si senatorial candidate Gringo Honasan. Yan, good show sa atin niya si Senator Gringo Honasan. At meron ho tayong nakita larawan na kung saan itong si VP Sara meron pa ho palang ini-endorso maliban dito kay Amy Marcos manggagamit. Mamaya na lang ho yan. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Nakakaano ho kasi yung kanta na yun, last song syndrome, no? Yung pagka narinig mo, pagka may ginagawa ka, yun tumatakbo sa utak mo eh. Meron ho talaga something sa pagko-compose ng kanta nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Napakahusay ho talaga. Isa ho talaga sa mga kinakampanya pa ho natin, itong si Attorney Jimmy Bondoc, ha? Dito mga kababayan, meron pa ho tayong nakitang larawan na kung saan itong si Vice President Sara Duterte, meron pa ho pala siyang ini-endorso. Siguro pwede natin sabing ini-endorso niya na to, pero hindi pa ho natin nakita yung official na commercial na kung saan kasama nitong si Camille Villar, itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, kung tayo papipiliin kay Camille Villar, kung tayo yarin lamang inendorso na yan itong si VP Sara at pipili tayo ng dito sa mga kandidato na to, mas ikukonsidera ho natin itong si Ma'am Camille Villar. Pero hindi pa ho ngayon hindi pa ho ngayon, ika nga. Pero itong si Gringo Honasan, isa na ho talaga yan, ika nga, pasok na ho sa atin niya si senatorial candidate Gringo Honasan. At pagka nagkaroon ho ng pagkakataon, sana maimbitahan ho natin siya dito sa PH Update para makakwentuhan. No? Talaga na mga isa ho yan sa mga talagang nag-ingay, nagsalita doon sa pagdukot kay Tatay Digong at pagpapadala dyan sa The Hague, Netherlands. Ayan si Camille Villar. Mas okay naman ho siguro yan kaysa dito kay Amy Marcos manggagamit. Ganito ho kasi yan mga kababayan. Tanggap naman ho natin na talagang napakahirap pong pumasok dito sa ano na to, dito sa gusto ho natin manalo lahat kandidato natin. Gusto ho natin, hanggat maaari kinakampanya ho natin yan. Mula nung nag-umpisa ang kampanya, talagang ilinagay ho natin yung mga pangalan, larawan dyan. Iniimbitahan ho natin yung mga nanonood sa atin na ikampanya din ho sila. Hindi lang ho tayo. Bagkos pati yung mga nakakarinig sa ating pangangampanya, ikampanya din sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero ang katotohanan ho dito, napakahirap ho talaga. Ika nga, itong election na to, pwede ho nating tawaging all-star.
All-star ho ito. Napakarami hong mga bumabalik, ika nga, yung mga matutunog na pangalan dito sa eleksyon na to. Mahirap. Pero hanggat maaari, gusto ho nating mapanalo lahat ng kandidato natin. Ngayon, ika nga, worst case scenario, malagay ho tayo sa alanganin dahil ito nga namang election na to, ang nakasalang-alang dito, ang impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. At malinaw ho sa atin na yung mga kandidato nitong si Marcos Jr., itong impeachment na to, dandil na ho sa kanila. Kahit wala nang ebidensya, wala na hong ilalatag dyan sa impeachment trial na yan, automatic na ho yan. Impeach na ho si VP Sara dyan sa mga kandidato na yan. Kaya ang chance na lang ho talaga natin dito, ipanalo itong mga kandidato natin. Pero mahirap ho. Sana kakayanin. Pero kung meron din ho tayong mga kandidatong mai-add, kasi 10 pa lang naman ho yan mai-add na kung saan pwede nating sabihin na pagkaya nanalo, magiging parehas pagka tinalakay ang impeachment nitong si VP Sara. At itong si Ma'am Camille Villar, sa tingin ho natin, dahil kasama na ni VP Sara at isa ang pamilya Villar sa mga nagsalita, kumbaga, hindi naman kinundi na. Nagsalita, napaka-vocal nila nung kinidnap itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pwede ho siguro natin, kung ayaw nyo talaga kay Amy Marcos at gusto nyong sundin itong si VP Sara, pwede nyo hong ikonsidera itong si Ma'am Camille Villar. Pero ngayon tayo ho, si Senator Ringo Honasan, 11 pa lang ho yung sa atin. Yung pang-11 natin, itong si Senator Ringo Honasan. Wala pa ho tayong pang-12. 11 pa lang ho yung ating mga kandidato. At dito naman ho mga kababayan, yan ang nga ho ba sinasabi natin. Itong nunal na tinubuan ng pulis, siguro ito reality check ika nga, no? Para dito sa mga kapulisan. Kasi nung mga nakalipas na linggo, ibinibida nila na yung social media ang may dahilan kung bakit ang pananaw ng ating mga kababayan napakatalamak ng kriminalidad sa ating bansa. Ito na ho, PNP, naming tumaas kaso ng kidnapping ngayong 2025. Yan dapat. Paano ba natin ma-address ang problema? Paano ba i-deny natin? Ipagkikibit balik? Hindi ho. Una sa lahat, kung gusto nyong mapagtagumpayan yung mga pinagdadaanin nyo sa buhay, kumbaga, accept nyo muna ang katotohanan. Ika nga, di ba? Accept nyo muna. Pagka na-accept nyo na yung katotohanan na talagang meron tayong problema pagdating sa peace and order dito sa bansa na to, then, doon tayo humanap ng solusyon. Anong solusyon? Ang solusyon dyan, tigilan nyo na yung kaliwat kanang press con. Tigilan nyo na yung paghabol sa mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano bang inaatupag nitong PNP sa mga nakalipas na buwan? Mula noong nangyari doon sa KOJC, nung nagkaroon ng yung KOJC siege, diba? Nagukay sila dyan sa nag-deploy sila ng sandamukal na pulis dyan. Di ba, yung mga kriminal, sila, kumbaga, napaka-kumpiyansa na ho nila na sigurado hindi kami mahuhuli. Bakit? Yung pulis nandoon sa Villamor, yung pulis nandoon nagbabantay. Di ba? Kung ano-ano bang pinagagawa nila. Kaya yung mga kriminal, lalakas na loob. Yung mga nagbebenta ng ipinagbabawal na droga, ang lalakas ng loob. Bakit? Kasi wala namang pulis busy ho sila, meron ho silang mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan na pinag-uutos ng kanilang PNP chief. Yun ang problem. Hindi naman ho natin pwede sabihin na yung mga batang nagsaksakan na yung mga grade 8 student na nagsaksakan. Sa tingin nyo ba kung merong pulis doon sa lugar na yun, mangyayari yung krimen na yun? Hindi ho. Ibig sabihin, meron ho talagang problema doon pa lang sa police visibility. Wala akong nakikitang pulis, bagay kahit merong makitang pulis ngayon di ba? Yung itong ang PNP chip na to, ang yung paggamit ng illegal na droga, pampahaba lang ng oras 'yan. Di ba? Baka pagka yung mga bangag nakita nila tong si Marbil, talagang pasalamatan pa nila di ba? Baka habang nagsisession to mga bangag na to, yung larawan ni Marbil ang nasa harapan nila, di ba? Patron, di ba? Ginawa ho nilang santo tong si Marbil. Kasi imbis na dakpin, imbis na hulihin itong mga itong mga bumabatak, binigyan pa ng lusot. Kesyo, nagpapahaba lang sila ng oras. Di ba? May problema kasi natin yan
Pagka mahabang oras, mas malaki kikitain nila. Again, economic pa rin. Biglang ganun siya eh. Pagka mali, mali. Tapos, huwag nyo bigyan ng excuse para hindi lumaki ang ulo ng mga kriminal na to. Eto, mga kababayan, panoorin nun natin itong mga tirada nitong si Senator Bato de la Rosa. Sen, next time ha. Senator Bato, next time, pagka kinita mo yang si Ma'am Ivana, idol natin yun eh. Okay. Joel Carpintero. Pambira. Bigas kamot niya, gulit sa kamot ni Ivana. Bigas kamot, gulit sa itlog. Talaga namang ito. Kondisyon na kondisyon. Pagka pala kaharap nitong si Senator Bato, si Ivana Alawi, ibang klase yung tindig niya eh, no? No. Shit. Talaga, Senator, Yes, Senator. I learned na you are half Filipina, half Moroccan. Yes po, sir. So, you are a Filipina Moroccan. Yes po, sir. Technically, Filipina Moroccan. Opo. Hindi na lang, ay starstruck lang si Senator Bato kay Ivana, kaya ganyan yung mga tirada niya. Si Bato, alam mo, Oo naman, sir. Nakakatakot na po kayo eh. ako, magpakilala lang ko sa'yo. Halos Ma'am Ivana, sa lahat ng senador, sa lahat ng government official, kahit anong laki ng mama na yan ang pinakahuling tao na dapat mong katawan. Hindi diba, napakalambing ho niyan. Nakita niyo sa hearing, doon sa PIDEA Leaks issue, di ba? Ang lambing ho niyan. Ang dami na ho dapat na contempt, pero dahil sa sobrang bait ni Senator Bato de la Rosa, hindi ho niya kino-contempt. Kaya nga, kumbaga yung kay Marcos Lacanilaw, talagang napundi lang ho siya doon sa mga kasinungalingan ng mama na yun. Pero hindi ho mahilig mang contempt yan. magkalapit lang tayo. Si Bato ay Filipino Moroccan. Yari. Inspired na ako. Wali. Inspired ako dahil nandito ka. Inspired ako dahil, alam nyo, bakit? Bakit ako inspired? Inspired ako dahil, Muna tayo, good vibes muna tayo. Lagi na lang ho tayong balagbag dito sa PH Update. Good vibes muna tayo, panoorin ho muna natin ito si Ma'am Ivana. Sino ba naman di nagagandahan dyan, di ba? Isa ho yan sa merong pinakamagandang muka ng mga na vlogger ngayong mga panahon na to. Kahit artista nga di ba? Yung ibang mga artista dyan kumbaga establish lang yung mga pangalan, pero pagdating sa talent, di naman ho magpapahuli yan si Ma'am Ivana. yung apo ko na babae, ang pangalan niya, Ibiana. Magkalapit lang. Ibiana yung pangalan ng apo ko. So, parang apo ko na rin ito. Ay, lolo. Parang apo. Lolo, bless po. Ayan po, ayan. Pero mas inspired ako dahil nandito kayong lahat. Mga sibugay nun. Grabe kayo makapa-inspire ng tao. Busa, bisang dili ko maayo mo kanta. Mukanta na lang yun ko kaya para malipay mo. Yun. Nakakanta na si Senator Bato de la Rosa, at dahil kakanta na siya, tanggalin ko na yung pagmumukha niya dyan. Pakinggan na ho natin yung mga tirada nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Galit na naman Galit na naman tong si Tatang Marcoleta. Masyadong Galit na mataas naman na. siya. Meron pong lalapit sa inyo ng mga ibang senatoriables. Nako, Hindi namin sila kasama. Ang mga kasama ko po ay itong nandito sa likod ko. Pero merong isang team na lalapit sa inyo. Anong pangalan po nung team? Ay, mali. Alcancia. Ano po? Alcancia. Anong pangalan nung team nila? Alcancia kong. Bahala na po kayo kung anong pangalan nila. Ang importante po, sila, hindi nila ipaliliwanag sa inyo ito kung bakit ganito ang nararamdaman natin. Bakit ganito kahirap ang ating bansa. Wala isa man sa kanila ang magpapaliwanag sa inyo kung bakit nagkaganito ang buhay natin. Correct. Wala ni isa sa mga kandidato na yon. Ito hong sinisigurado at ginagarantisado ko sa inyo. Ni isa sa mga yan, yung nangyayaring kidnapping ng mga Filipino-Chinese businessman, hindi ho sila nababahala dyan. Wala hong pakialam yung mga kandidato. Si Ping Lacson,
Dati pang naging chief PNP. Etong si Soto. Ha? Ano yan nung panahon ni Tatay Digong, kala mo hardliner din siya pinagbabawal na droga di ba? Wala ho sila. Hindi yun nila pag-uusapan yan. Pag-uusapan nila, yung mga plataforma nila, nakasing tatanda na nila, mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin nila na isa sa katuparan. Bigyan ho natin ng pagkakataon. Yan. Mata Doc Marites. Diba? Yan, Vic Rodriguez, Bigyan, Marcoleta, Bondo, Kibuloy. Di ba yan ho ang bigyan natin, sila ho ang bigyan natin ng pagkakataon. Dahil dito, kung medyo diskumpiyado kayo, yung tipong nag-aalangan pa kayo, bakit ko susuportahan yung Duterte na yan? Ito na lang ho ang ibibigay ko sa inyo. At least itong mga Duterte na to, nakakapagsalita sila, napupunan nila, iniisipan nila na solusyon, hinahanapan nila na solusyon, yung mga problemang kinahaharap ho natin ngayon. Yung mga nasa alkansya ng mga mambubudol, ano hong pinag-uusapan nila? Di ba? Wala ho silang tinatalakay. Ni isa sa mga problema natin ngayong mga panahon na to, kaliwat ka ng korupsyon, flood control issue, bycam report, kulang-kulang na bycam. Wala. Ang utak lang ho ng mga yan, ng mga kandidato na yan, maupo na para ma-impeach na si BP Sara. Yun lang ho talaga. Yun ang focus, yun ang goal ng mga taga-alyansa. Maupo na sila para ma-impeach na si BP Sara. Wala ho sila plano para magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Yun ho talagang kinabubisit natin. Pero halimbawa, yaang si Lacson, yaang si Soto, nagsalita sila dito sa issue ng korupsyon. Ang dami na hong nagpapatunay na talagang sa bagay kahit hindi mo magpatunay, di ba? Kagagawa lang ng daan, maya-maya binubutasan na naman. Di ba? Sa social media na lang, di na ho natin kailangan niya si Mayor Benjamin Magalong. Si Mayor Benjamin Magalong, kaya niya magsalita ng ganon. Kasi maganda ang track record niya. Pagka nagsalita siya, maraming naniniwala sa kanya. Bakit itong mga kandidato na to na nasa alyansa, mapanggang sa ngayon, malapit na eleksyon, ni isang issue, wala ho tayong naririnig na tinatalakay nila pag nag-i-speech sila. Puro sila plataforma. Pag ganito, ganyan. Ganito, ganoon. Pag naupo ko, ganyan. Di ba? Pero hindi naman ho yung mga batas ang problema natin. Sa totoo lang. Ang problema ho natin, yung napakatakaw na mga politiko. Sila ho talaga ang problema. Sila ho talaga problema natin. Pagka wala pa ho kayong tawag dito, party list. Yung party list dati ni Congressman Rodante Marcoleta, Sagip party list. Isa ho yan sa mga kinukonsidera natin, ika nga. Duterte Youth Party List. Yan, goods din ho yan. Di ba? Duterte Youth, Sagip Party List. Yan, yung Sagip, pinanggalingan niya ni Condante. Kaya sigurado ho tayo, yung magiging takbo, nakaayon pa rin kung ano yung nasimulan nitong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa Sagip na yan. Duterte Youth, isa ho sa mga party list na tinayuan ng mga kabalintunan nitong si Martin Tambalus Romualdez. Tuloy Yung natin. team na yon, Yung team na yon, gusto nila matanggal ang Vice President. Gusto nyo ba matanggal ang Vice President? Pero tatanggalin nila kapag sila po ay mas maraming nakuhang boto kesa sa amin. Tandaan po ninyo, isasabihin namin sa gabing ito. Talagang tatanggalin nila ang Vice President. Isa lang paraan para mapigilan natin ang kanilang binabalak. Duterte. Huwag ninyo silang iboto. Correct. Yung team na yon, ayaw na nilang makauwi si Tatay Digong dito sa ating bansa. Gusto nyo ba yun? Mahina. Gusto nyo ba yun? Pero sila gusto nila yon. Pero mayroong isang team pipigilan yung kanilang kagustuhan, PDP laban. Yung! Palakpakan natin dyan si Congressman Rodante Marcoleta. Yan ang malupit. Di ba? Yan ang tipong wala nang maraming bolahan.
Ganito, yan ang isa yan sa mga gusto natin sa mga kandidato nitong si Tatay Digong. Wala ho silang BS, ika nga. Wala ho silang... Eto, ganito ha, diretsuhin ko kayo. Pagka nanalo itong kandidato na to, matatanggal si BP Sara. Walang mangyayari sa susunod na 3 taon ng ating bansa. Magiging, kung laganap ang korupsyon sa administrasyon na to, sa nakalipas na 3 taon, magiging doble o triple. Yun na sigurado. Pagka nanalo itong mga kandidato na to, magkakaroon ho tayo ng boses sa Senado. Magkakaroon ho tayong panlaban sa mga masasamang balakay ng administrasyon itong si Bangag. Yun lang ho. At isa yung isipin nyo na lang, ganito na lang ho mga kababayan. Ganito isipin nyo. Halimbawa, yung mama na yan, ayan si Congressman Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez. Yung dalawang abogado na yan kasi madiin bumanat yan eh. Yung dalawang abogado na yan, abogado ko kasi kailangan doon eh. Doon sa nangyaring hearing nitong si Senator Amy Marcos, imagine nyo na lang, nakaupo si Dante Marcoleta, nakaupo si Rodriguez doon sa naturang hearing na yon. Sa tingin nyo ho ba anong mangyayari dyan? Maghahalo ang balat sa tinalupan. Umabot pa na 3 oras bago na contempt yang si Marcos Lacanilaw. Sa tingin ko, pag upo nitong si Kong Dante, diretso yan, BJMP. wala anong pirma-pirma. Gawin natin Senate President. Anong pirma-pirma? Pagkaupo ng mga kandidato natin, si bakit niya si Chis Escudero. Visit na Chis na yan. Iupo natin niya si Senator Robin Padilla. Tignan natin, yarin lamang gusto nila ng di ba? Tanggalin na natin yan. Lagay natin si Kong Dante. Siya yung pinakauna-unahang first time senator. Pagkaupo, Senate President kagad. Seniority, may edad na rin naman yan. Matagal na sa House of Representative yan. Kulang na nga lang dyan maging speaker di ba? Ganun na lang ho gawin natin. Yun ang pinakamainam na gawin natin pagka naupo na yung mga kandidato natin. Pinakaunang dapat trabahuin, palitan ng Senate President. Visit na Chis na yan, di ba? Hindi mo pipirmahan? Anak ng tokwa, yung iba nga, pagka-contempt, rekta-rekta na eh. Pero ikaw, pinalabas mo, tapos show cause order. Ano yan, lokohan? Anak, tapon nyo na yung rules nyo dyan. Ngayon, kahit na magsinungaling sa Senado, okay lang. Lalo na pagkakatsokara ka nitong si Risa Araneta Marcos. Kasama kang magkape. Kung dati kahit na, pro-tem muna. Ay hindi, si Jinggoy okay naman eh. Okay naman yan si Jinggoy pero kailangan natin balasahin yung Senado. Base sa ating nakikita parang nagiging House of Representative na ho siya. Di ba? Nagiging sunod-sunuran na lang doon sa mga nagaharing uri sa Malacanang, di ba? Tuloy mo Kong. Ang PDP laban lamang po ang magtatama sa maraming mali na nangyayari sa ating bansa. Nagkakawatak-watak na naman po tayo bilang isang Pilipino. Kawawa ang bansa natin. Walang isang bansa na susulong kapag ka ang mamamayan ay watak-watak. Yun ang gusto nilang mangyari. Bakit mo tatanggalin ng Vice President wala siyang kasalanan? Bakit mo dadakpin yung dating Pangulo wala siyang kasalanan? Dahil ba mayroong namatay? Nako! Palagay na natin may namatay nga na marami. Dahil ba doon hahatulan ang dating Pangulo at dadalhin pa sa ibang bansa? Bakit? Wala ba tayong hostisa sa ating bansa? Meron. Bakit mo hahatulan yung programa na ginawa ng dating Pangulo ng Republika sa base sa bilang ng namatay? Bakit hindi mo hatulan ng isang programa na ginawa base sa maraming buhay na kanyang naisalba? Sa maraming pamilya na kanyang nadepensahan? Maraming namatay, okay lang yun. Bakit? Sapagkat yung mga napatay ay hindi naman gagawa ng mabuti. Sila'y nagbebenta ng droga. Sila ang gumagawa ng droga. Silang nagkakalat ng droga. Ang sabi ng Pangulong Digong, hindi ko papayagan ito sapagkat masisira ang pagkatao ng isang mamamayan.
masisira ang pamilya, masisira ang lipunan. Bilang Pangulo, pananagutan niya na depensahan, proteksyonan ang kapakanan ng lahat ng Pilipino. Yun ang kanyang ginawa. At Mabilis ang disclaimer ko muna ha. Yung baka sabihin nila tayo dito sa PH Update wala na tayo kay VP Sara, hindi na tayo naniniwala kay VP Sara. Yung atin ho sa hindi natin pagsuporta kay Amy, prinsipyo ho yun. Prinsipyo ho yung dahilan kung sa hindi natin pagsuporta. Pero dito kay VP Sara, malaki hong tiwala natin sa kanya. Kumbaga personal yun natin. Personal. Pero kung kayo talagang naniniwala kayo kay VP Sara dito sa shot call niya na to na i-endorse si Amy Marcos, nasa sa inyo yun. Pero tayo bilang isang usisero sa social media na nasubaybayan natin kung gaano kagago itong mga Marcos na to, pasensya na ho. Dito sa isa na to, hindi ko talaga masusunod itong si VP Sara. Sinundan ho natin siya nung nagdaang eleksyon. Dito hindi pa nga ito pa nga si di ba? Dahil gumanyan itong si Camille, ayaw nga natin diyan, nakikipagkulab-kulab kay Toyo yan eh. 'Di ba? Yung namimigay sila ng barya-barya, pero dahil ginanyan ka ni VP, kinokonsidera kita. Pero doon sa isa kay Amy, meron ho kasing hugot. Lahat ng nararanasan natin ngayong problema kay Tatay Digong, kay VP Sara, impeachment, lahat ho yan, kagagawan ho ng kanyang kapatid. Di ba? Ngayon, pagka sinuportahan ho natin yan, parang tingin ko hindi ho tayo makakatulog kasi masakit ho sa dibdib. Di ba? Masakit ho talaga sa dibdib. Pagka sinundan ko pa si VP Sara dito sa isa na to. Pero don't get me wrong, suportado ho natin si VP Sara. Tiwala ho tayo sa mga desisyon niya. Pero dito sa isa na to, dito lang medyo naging medyo para sa atin, hindi ho natin siya susundin pagdating dito kay Amy. Hindi naman ho tayo kawalan, isa lang naman ako dito. Ano ba naman to si PH Update, diba? Wala naman ho tayong bilang, Kahit di natin iboto yan si Amy, kung mananalo, di manalo, wala naman ho problema. Pero hindi ho natin talaga susuportahan at kakampanya ho natin na wag siya iboto. Ganun lang kasimple yun. marami po ang nakinabang doon. Doon mo dapat hatulan ng programa sa bilang ng milyon-milyon na nakinabang sa programa sa ilalim ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Yo. Hindi dahil sa merong namatay. Talagang may mamamatay sa Ganyan, yan mga kriminal ang kanyang kinilabanan. Lalaban at lalaban sila sapagkat hindi naman sila gumagawa ng mabuti. Correct. Ngayon, papayag ba kayo na hatulan siya? Nandun siya mag-isa ngayon. Nandun siya mag-isa. Hahatulan siya ng hukuman na hindi kinakilala ng ating bansa. Papayag ba kayo? Pero sila payag. Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo yung team na yun. Hindi sila kumikibo. Wala silang paliwanag. Parang walang nangyari para sa kanila. Pero sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar na puntahan namin, nalulungkot ang napakaraming Pilipino. Merong galit sa dibdib sa nangyari sa kapwa Pilipino na naging dating Pangulo ng ating bansa. Bakit po yung ibang mga inisyuhan ng warrant of arrest? Mga leader ng ibang bansa, nauna pang inisyuhan ng warrant of arrest ng ICC. Bakit hindi na-aresto? Nauna pa yung mga yun kesa kay Pangulong Duterte. Bakit sila po ay hindi inaresto? Dahil walang isamang mamamayan ng mga bansa nila ang nagkanulo sa kanilang leader. Correct. Dito lamang nangyari, kadugo, kapwa Pilipino, naging Pangulo ng bansa, walang kasalanan, ipinagkanulo ng sariling kadugo. Dito lamang nangyari. Papayagan nyo ba yan? Pagka talagang sumasalansan itong si Kong Dante, yung bumubuhos ang emosyon niya eh. Pero pagka nakita niyo ho yan, pagka malayo pa lang, sa stage talagang bira kong bira eh. Pero pagka sa personal siya yung
napakaano ho niya, yung cool ba? Pero pagka bumalagbag siya, pagka issue pinag-uusapan, talagang balagbag kung balagbag tong mama na to. Saludo ho tayo. Lala sa lahat naman ng mga yan, saludo ho tayo. Kahit dito kay Senator Philip Salvador, nakita ho natin yan nung March, tama ba March? Nung March 11, no, na-meet ho natin yan si Senator Philip. Ibang klase ho yan, yung pagmamahal niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base doon sa nakita ko, talagang ibubuwis niya yung mga dapat ibuwis para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan si Senator Philip. Talagang hindi natin papayagan. Saludo tayo dyan. Hindi po natin papayagan. Kailangan lamang po tulungan ninyo PDP Laban. PDP Laban ang gagawa lang ng paraan para po pigilan ang lahat ng kanilang binabalak. Hindi po pwedeng matanggal ang Vice President dahil wala siyang kasalanan. Correct. Hindi pwedeng hindi umuwi ang ating Pangulo dito sa bansang ito dahil wala siyang kasalanan. Sino po ang gagawa nito? PDP Laban. Kong, maraming salamat Kong. Ito, ibang klase ka Kong Dante. Kaya di ka taka-taka kung bakit daming nagmamahal sa iyo. Yung ano niya, napakasinsero at saka yung ano niya, very, very consistent ang mama na yan. Nung nung si Tatay Digong pa nasa Malacanang, hindi man sila nag-uusap, di sila magkakilala, pero yung mga polisiya talagang sinusuportahan niya. Doon ho tayo bumilib dito. So, 2019, yan, dyan nag-umpisa yan, dyan talaga naging tanyag ang apelidong Marcoleta dyan sa House of Representatives. Actually, magkakasama ho sila noon. Boying Remulla, Robert H. Barbers, Mike Defensor, yan yung mga ano noon talagang tigas sila noon Sino pang kasama nila doon na sumasalan dyan sa ABS-CBN? Madami sila noon madami ho silang magkakasama noon Kaya ngayon biglang nag-iba, pero itong mama na to, nanatili ho siya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil alam niya tama. Nakita niya yung resulta. O ngayon, nakikita niyo ho ba kung anong resulta ng administrasyon na to? Grade 8, dalawa na gurgor dahil lamang sa away sa eskwelahan. Isipin niyo na lang ho yun mga kababayan. Ganun na ang utak ng mga kabataan ngayon. Ang tanong, ano na bang tinitira ng mga bata na 'yon? Ano bang nakikita nila sa social media? Bakit sobrang tatapang nitong mga bata na 'to? Isipin niyo ho mga kababayan, minor de edad, kaya ho nilang kumuha ng buhay na ganun-ganun na lamang. Dalawa kagad. Anak ng toko. Yan ho ang resulta. Di ba? Pero pagka nandiyan si Tatay Digong, di ba, babait ng mga bata noon, nagsasaing, di ba? Nagwawalis, eskwela bahay lang noon. Di ka pwede loko-loko, ika nga. Dahil may kalalagyan ka nung mga panahon na yon. Pero ngayon, iba na ho talaga. Kaya kung meron ho kayong mga anak, huwag nyo na ho muna silang palabasin. Lalo na kung kayo Filipino-Chinese businessman, lalo kayo ho talaga ang target ngayong mga panahon na to. Lalong darami ang kidnapan pagka mas papalapit ang eleksyon. Kasi mas palaki ang pondo kailangan ng mga kandidatong mga halang kaluluwa, di ba? Dapat kasi nung lumapit sa inyo yung mga kandidato na yan para sa mga Filipino-Chinese community, binigyan nyo na ng pera. Baka tinanggihan nyo, yan tuloy. Trinabaho kayo. Pagka naupo ang mga kandidato natin na yan, ang mga ganyang klaseng kaganapan, yung totoong in aid of legislation, yung oversight function. Ano na bang nangyayari? Kaso, kung ang Senate President, itong si Chis Escudero, merong contempt, itong si Congressman Rodante Marcoleta, baka hindi niya pirmahan. Yan nga ang problema natin. Kaya dapat talaga matanggal na rin niya si Boy Kilay diyan sa Senado bilang Senate President. Tuloy mo ko. Nakakaintindihan po ba tayo? Nakakaintindihan ko. Sa gabing ito, gagawa tayo ng isang kontrata sa pagitan ninyo at ng PDP Laban. Okay lang po ba yun? Kailangan igalang po natin ang ating kasunduan. Kasunduan para sa ating bansa. Para sa katatama ng maraming mali.
para maitama natin ang lahat ng ginawa nila na hindi makakabuti sa ating mamamayan. Ito po ang ating magiging tratak sa gabing ito. Hindi ko po pinagsisihan ang pagpunta ko ngayong gabi. Napakalayo po ng Zamboanga, Sibugay. Saludo, saludo. Ang sabi nung aking isang advisor, Sir, kailangan mo bang pumunta sa Zamboanga, Sibugay? Napakalayo niyan. Dito lamang sa mga probinsya sa Luzon, milyon-milyon po ang mga butante rito. Sa Zamboanga, Sibugay siguro, kukunti lang. Ano po ang sabi ko? Kahit 10 lang ang makita ko sa Zamboanga, Sibugay, pupunta pa rin ako. Ang PDP laban po kasi, kailangan makausap ang lahat ng Pilipino. Ang PDP laban... Share. Pakishare raw ng video na to para makausap ni Congressman Rodante Marcoleta ang mga kababayan nating Pilipino at itong kanyang pangangampanya na to, hindi lang para sa kanya. ang kinakampanya niya ho, hindi yung sarili niya. Bagkos ang partido, ang PDP, nga. Yung mga kandidato ng PDP. At yung mga kandidato ng PDP, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Yung mga nakikita niyong larawan na yan sa inyong harapan. Kaya i-share niyo na ho. Laban merong isang salita. Parang sabongero. Alam po niyo yung sabongero? Huwag po niyong ipagkakamali, baka akala niyo pinupropon ko yung sabong. Hindi po. Bawal po sa akin ang sabong at hindi ako marunong magsabong. Pero yung sabongero, meron pong isang ugali. Merong isang katangian na dapat sana yun ang mataglay ng isang maglilingkod sa isang bayan, sa isang bansa. Ano po yung katangian na yun? Ang sabongero kahit walang kontrata, Sinyal kahit na. walang salitaan, senyasan lang, tuto pa rin niya. Alam niyo po yung mga senyas, hindi ba? O, senyas lang. Kaya ganyan lang. Senyas lang, nagkakaintindihan na. Senyas lang. Senyas lang. Pero dito sa ating bansa, o may nagsabi, gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nako po. Nangyari. Yari tayo dyan, Kong Dante. Nangyari. Nako. O meron pa sinabi, Oh. I will be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. No. I will not help the ICC in any way and in any form. Sabi niya. Oy, ba't pinahuli ang ating Pangulo? Bakit? Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan po piliin po ninyo yung team. Wala na po kayong choice. PDP laban lang ang gagawa nung ating pinag-usapan ngayong gabi. Palakpakan. Pwede Galing talaga nito si Congressman Rodante Marcoleta. Wala na ho tayong choice, ika nga. Well, hindi na ho dito usapan ng kung sino pipiliin, kung isa-isang kandidato, hindi ho. Buong PDP laban ho. Kandidato ni Tatay Digong. Sila lang ho ang ating kampanya. Yung scheme ho natin, yung pyramiding scheme ha, yung strategy ho natin. Bawat mga kasama natin dito sa PH Update, mag-recruit ho kayo. Pagkapanahon na ng kampanya, o sige ha, dala ka ng 10. Jollibee Burger kayo sa akin. Ganun na lang ho mga kampanya. Magtulungan na tayo. Diba? Libre ko kayo mamaya. Ito yung ano natin, ito yung mga kandidato natin, di ba? Ano na yan, para kay Tatay Digong yan, di ba? Yun na lang ho, ganito na lang, para kay Tatay Digong. Para na lang ho itong mga kandidato na to, itong boto na to, ipagkatiwala ho natin dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun na lang ho. Ipagkatiwala ho natin kay Tatay Digong, itong election na to. Iboto ho natin, PDP laban straight. Pwede po ba igalang natin ang kasunduan natin, PDP laban? PDP laban. Pwede po ba ilakas natin para marinig hanggang sa Tacloban? Para po pag bumalik kaming lahat, kami pong lahat na nandito ngayon. Babalik po kami rito na masaya ang puso. Babalik kami bilang ganap na senador ng ating bansa. Yun. Babalik po kami. Mabuhay ho kayo dyan.
para pa ulit-ulit naming sasabihin sa mga taga Zamboanga Sibugay, gikan sa akong kasing-kasing, gihigugma ko kamong tanan. Salamat po. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Napanood ho natin itong mga banat dito ni Kong Dante. Talagang natuwa ho tayo sa kung paano niya sinalansan itong kanyang speech na to. Napakahusay ho. Talagang nailatag niya ng maigi kung ano ang mangyayari kung sakaling manalo yung mga kandidato ni Bangag at kung ano ang mangyayari kung sakaling manalo ang PDP laban. Kumbaga, wala na ho sila sinisikreto dito. Bulgar na tayo. Pagka nanalo yan, impeach si BP Sara, tuloy-tuloy ang kabalbalan ng administrasyon. Tuloy-tuloy ang kaliwat ka ng korupsyon. Tuloy-tuloy ang walang kwentang pamimigay ng ayuda. Yung akap yun ha, tsaka yung tupad-tupad ha, yun, mga walang kwenta yun Pero yung 4Ps, ano ho yun? Ika nga, merong rules yun, ika nga, merong kailangan sundin pagka ikaw ay naging beneficiaryo ng programa na yan. Pero yung akap at tupad, walang kwenta yan. Wala ano yan mga kabalbalan ni Tambaluslos yan. Pagka nanalo yung mga alyansa, tuloy-tuloy ang mga kababuyan na yan. Pero pagka nanalo, etong PDP laban, Duterte, may magbabantay sa budget. Hindi na mauulit yung kabalbalang ginawa ng House of Representatives doon sa kulang-kulang na BICAM report. Hindi na mauulit yun. Magkakaroon ng boses ang mga ordinaryong Pilipino sa Senado. At higit sa lahat, itong pinaka-importante sa lahat, matatanggal bilang Senate President yang si Boy Kilay. Yan ho talaga ang pinaka-importante doon. Yun ang pinakakailangan natin ngayong mga panahon na to. Kasi pagka walang tumayo sa mga katarantado ang ginagawa ng administrasyon na to, mananatili ho tayong ganito hanggang sa 2028. Gusto nyo ho ba to mga kababayan? Gusto nyo ho ba to? Yung mabalitaan mo na lang, merong naggantuhan sa karsada, korupsyon na ganyan, diba, tumaas ang presyo ng ganito. Di ho natin sinasabi na pagka dumating na yan sa Senado, maisasaayos na lahat. Yun pa lang hong unang hakbang na magkakaroon na ang boses ang mga ordinaryong Pilipino. Kasi wala ho tayong boses ngayon. Sino ba nagsasalita sa mga hinaing ng mga ordinaryong Pilipino? Yung sobrang taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, meron ho bang nagsasalita dyan sa House? Meron nagsasalita sa Senado? Wala hong ganon. Noong nagkaroon ng kabalbalan dyan sa BICAM report, anong ginawa nila? Nagtakipan sila. Kasi okay lang daw yun. Yung mga staff nila ang naglagay. Bawal pala yun. Yung pagkuha ng pondo dyan, yung budget dyan sa, dyan sa PhilHealth, ang dami kong kabalbalang nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Kaya kung kung pwede, kasunduan ika nga nitong si Congressman Rodante Marcoleta, ibigay ho natin sa ating mga kandidato itong itong halalan na to, Duterte, vote straight, PDP laban. PDP laban, wag na ho nating itanong kung sino si Hinlo, sino si Lambino, sino tong si ganito, anong nagawa nito, anong gagawin nito. Pagka napunta sa Senado yan, sigurado, 100%, magpe-perform ho yung mga kandidato na yan. Yun ho ang ginagarantiya ko sa inyo. Dahil yan, in-endorse yan ni Tatay Digong. Hindi ho yan in-endorse nung kung sino-sino. Yun ho yun. Yan ang Duterte approved and Duterte certified senatorial candidate. President Rodrigo Duterte. Siya ho ang nag-endorso sa mga yan, kaya atin silang susuportahan. So always, bago ho tayo magtapos, kailangan ho muna nating pakinggan ang ating Duterte. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Isa pa,
PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Ayun, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.